Hindi na po bago na 'pag si Magnus Carlsen or si Hikaru Nakamura yung naglalaro, kung puti sila, ang mga tinitira po nila yung mga A3 ganyan, 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 ganyan. Si Hikaru nga gano'n 'no, may A4 din, may H4. 'Di ba madalas ginagawa nila Magnus 'yan. So, parang pinagtitipan lang nila yung kalaban nila sa opening dahil alam nila kaya pa rin nilang talunin. Pero sa pagkakataong ito, ang tatanggap ng gano'ng tira si Magnus. Kasi sa laban niya po kay Grandmaster ni Halsarin sa Title Tuesday nung round number 9, eto tinira sa kanya. Tinirahan lang po ng H3 si Magnus na sinagot ni Magnus ng D5. Tapos, C3 lang. Astig yung tira na ginawa sa kanya ni Halsarin, no? So, sinigat po ng E5 yan, kinontrol ng gitna. Tapos, nagtira lang po ng D4. Alam niyo kung ano nangyari? Naging Caro-Kann na reverse. May extra move lang na H3. Anyway, kinapture po yan, tinags, and then Bishop D6. So, Caro-Kann exchange. Nag-Knight C3, C6 lang. Nag-Knight F3, H6 lang. And then E4, aba, agresibo bigla, no? So, kinapture po yan, takes, and then nag-Queen E7, pilin po yung kabayo. Napilitan mag-Queen E2, Bishop B4 check, nag-Bishop D2, tinags, and then Knight F, kinapture yung D2. So, ang ending po, nagkapalit-palit lang. Kung titignan nyo mabuti, may isolated po dito yung white. At according sa engine evaluation, equal lang daw. So, ang ginawa po niya, nag-97 develop. Tumira po ng castling. Pagka-castling, nag-knight lang doon. At eto po ginawa, knight lang po sa D6 check. King F8. Kinapture po yung bishop. Binawi yan. I mean, kinain pa lang muna yung reyna. Binawi po yan ng bishop. And then, kinapture po yung kabayo, no? So, ito pong endgame na ito ay equal daw po. Yun nga lang para sa akin nung tinitingnan ko, parang mahirap depensahan ito. Pero nung tiningnan ko ulit, patingin-tingin ako yung Torre pala hindi pa naka-develop po. So, yun ang problema ng black. Parang compensation yun ng isolated pawn. Anyway, ang ginawa po niya, nag-rook lang po sa E1, nag-rook D8. Tumira po ng knight C4, nag-knight B6, kinapture, tinags, and then nag-bishop lang po sa may F3. At eto na nga, isolated man siya, yung Torre na to, hirap pa i-develop. So, ang ginawa po niya, nag-rook D6, tumira po ng rook E3, nag-B5 lang na mali. Ang tamang tira daw po, G6 para mabilis makatakbo. Pero mas pinili ni Magnus yung B5 eh. Pagka B5, nag-D5. Ayun, napakagandang tira pala nun. Alam nyo kasi kung ano mangyayari? Pag nag-context ka, gaganito po yan eh. Pag nag-ditex ka, kakainin. Pag pinalit-palit mo piyesa, ganun. Dahil lang po sa tori ni Magnus na natutulog sa H8. So, yan po yung kanyang naging problema. Kaya ang ginawa po dyan, si E5, nagkaroon ng dependent pass pawn. Pagka C5, nag-A3 lang, napakakunat naman. Tumira lang po ng knight doon, iikot po yan, siguro pupunta po siya dito, or if not, ang nakikita ko, alis to dito, ilalagay ito doon. Anyway, ang ginawa po, nag-rook na nga doon, tumakbo para depensahan, pumasok, and then nag-knight D6. O, yun na nga po ang ginawa. Pero medyo nakapasok po kasi yung Torre sa E7 eh, ni Halsarin. Kaya nga pagka rook C7, napilitang itulak, and then kining mo ba lang. Ngayon, ano ang problema sa posisyon na ito? Mukhang okay pa naman ha. Mukhang pwede naman dahan-dahanin lang. Kuwari, gumanito ka. Ayan, gano'n. Tapos gaganon ka. Aba, ito po yung problema. Tingnan nyo. Pagka G6 po kasi dyan, yung tinira ni Magnus, medyo mali daw po. For some reason na pinapatira H5 eh. Anyway, ito po yung problema niyan eh. Kahit hindi naman mag G6 lamang talaga ang puti. Ito po yung gagawin, no? King move lang. Ang malupit na gagawin ng king, ganun. So, tingnan nyo, nag-king G7, pumasok doon pala dada sa kabila. Nag-rook C8, pinalit, inatake yung kabayo, dinipensahan, kinapture takes, tapos pumasok na yung king. So, tingnan nyo po ang problema ni Magnus. Once na gumalaw to, bagsak to. Hindi makagalaw yung Torre, kailangan depensahan yung kabayo. Kaya naging F6 and then nag-H4 lang. Pag H4, naging F5, tinirahan ng G3. Kunat lang po. So, sa ngayon po, 16 seconds si Nihal, 18 minutes na lang po si Magnus, 3 minutes plus 1 second increment ito. Tingnan nyo po mangyayari, G5. Takes. Tapos, umatras lang. Sinusugsumang niya si Magnus eh. No? Walang may tira si Magnus eh. Kasi hindi nga pwede gumalaw yung dalawa.
malilimas yung pawn. So, ang ginawa po niya, nag-G4 na lang, bishop lang ulit, oh. Nag-king move, ayun, nagpabalik-balik, oh. Pabalik-balik lang, oh. Aba, biglang lumapit na, dito po papasok, kaya nag-rook D7. Pagka rook D7, nag-bishop ulit doon. At ang ginawa, king F6 lang, ay, pabalik-balik lang. Tumira noon, nag-king F5, at dito po yung matinding pangyayari. Kasi, tinirahan po ni Nihal Sarin ng F4 yan. Mali pa nga po yung F4. Ibalik ko lang po, ano, ang way daw po para maipanalo ito is ganun pa rin dito. Punta ka dito. Ayan, no, paano pa mga gagawin? Tapos dito. Tapos, pabalik-balik ka. Actually, pabalik-balik eh. Pero tinatimingan yung tore na kung sakali makapunta dito, tapos dito. Tapos gaganon. May mga ganun pong idea eh. Pero, yung tinira kasi ni Nihal Sarin, ito po matindi, F4, mali pa nga daw eh. Pero ang idea po niyan is halos sugswangin na talaga kasi tingin ko ito po yung sunod na gustong lagyan niyan eh. Ang problema pala niyan, example, nag-king move ka. Hindi tinira ni Magnussen eh. Pag nag-rook ka dito, may C3. Pagka takes mo, may check. Yun pa nga problema niyan eh. Kaya dapat pala, wag mong intindihin yan. Kaso, Magnus, 15 seconds na lang. Alam ko, mabilis si Magnus, pero nagkakamali din yan eh. Tao pa rin yan eh. Ang ginawa niya, inempasan capture. Bubush. Dahil pagka bishop h3. Bagsak yung tore. Talo si Magnus. At dahil dyan po, no? After round 9, 8.5 out of 9 si Nihal Sarin, 7 out of 9 naman si Magnus. Ano po ang final standing? Tingnan nyo po ang naging final standing. Champion si Alexander Bortnik with 10 points. Uy, pagmamalaki ko lang. Nakalaban ko po yan last Title Tuesday one time. Natabla kami. Nakatabla ko dyan. Lamang pa nga ako ng pon. Pero si Nihal Sarin second at si Magnus ay nag-third place pa rin. At ayan po yung kabuuan. Pampip si Hikaru. At marami pang iba yan. So, grabe si Nihal Sarin. Alam niyo, ang ganda ng performance ni Nihal Sarin eh. Ayan, tinalo niya si Magnus, Naroditsky, tabla. Maayos ang performance niya eh. Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video ito. Muli po niyo Coach Pini Master Daniel Causo. Abangan niyo pa yung susunod na game analysis ko about dito sa Title Tuesday. May nag-champion na naman na pinagdududahan. Hanggang sa muling pagkikita. God bless mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.